We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 246. Today, we're going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled, Your Next Season is Coming, Part 25. Let us first commit this to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you for these beautiful people who came here today to worship you and to receive your word. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. Thank you also for the beautiful people who are joining us online. Thank you that you inhabit the praises of your people. And there is nothing in the world like this. For in your presence, there is fullness of joy, and the joy of the Lord is our strength. We commit to you this time, even this learning time, and it is our prayer that everything that will be said and done only for your glory. In the mighty name of Jesus, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Today, we are going to talk about Amos, Prophet Amos. Who is Prophet Amos? Prophet Amos was a shepherd from Tekoa in Judah, whom God called to prophesy to Israel around 760 to 750 BC, during a time of prosperity but morally and spiritually corrupted. Sa panahon po ni Amos, masagana ang kanilang kapanahunan, pero meron po silang moral and spiritual corruption. He condemned empty religious rituals called for true righteousness, Amos chapter 5 verse 24, while also pointing to God's promise of future restoration, Amos chapter 9 verses 11 to 15. Having said this, allow me to share with you, my dear brothers and sisters, and also for you who are joining us online, the message with 3 points. 3 things that happen when grace calls you beyond the ordinary. Of course, from the story of Amos. Number 1, grace calls you beyond the ordinary. Write it down. Grace calls you beyond the ordinary. Sa wikang Pilipino, tinatawag ka ng biyaya lampas sa pangkaraniwan. Amos was living a very simple life when God suddenly called him into prophetic ministry. He testified. This is what he said, referring to himself. I was neither a prophet nor the son of a prophet, but the Lord took me and said, Go, prophesy. Amos chapter 7, verses 14 to 15. Napakasimpleng tao. Isa pong farmer, isa pong magsasaka, tagapangalaga ng tupa, at tagapangalaga ng mga bukirin. Napakasimple. Hindi po siya anak ng propeta, hindi po siya nag-aral sa paaralan ng mga propeta, ni sa hinagap ng kanyang kaisipan o guni-guni na siya'y tatawagin ng Panginoon para maging propeta. This reveals that divine calling is not rooted in human pedigree, training, or ambition, but in God's sovereign grace.
Grace has the power to interrupt routine and ushers a person into a new season of purpose. Hindi sumagi sa isip man lang ni Amos na siya po ay magiging propeta. Ito po ay ang pagtawag ng Panginoon. Kumisan, kung sino po yung mga nagsasabi na sila'y hindi tinawag, sila'y hindi tatawagin, nagugulat ka, sila pala yung tinawag. Kung sino po yung mga tumatakbo, lumalayo sa pagkatawag, sila pala yung mga tunay na tinawag. Dahil ang grasya ay punong-puno ng sorpresa, tulad din sa buhay ni Amos. Hindi niya po naisip man lang na siya ay magiging propeta dahil hindi po siya anak ng propeta. Hindi po siya nagsanay o nag-aral bilang propeta. In the same way, we can see this pattern throughout the pages of the scripture. Let's say, for example, Moses. Nang tinawag ng Diyos si Moses, siya po ay nag-aalaga ng tupa ng kanyang biyanan. Ang pinakamagandang pagkakataon para tawagin mo si Moses ay nung siya po'y prinsipe ng Ehipto. Pero naghintay pa ang Diyos ng 40 taon kung saan ang pakiramdam po ni Moses, siya po'y hindi karapat-dapat, mahinang magsalita, at isang tagapangalaga na lamang ng tupa, doon niya natanggap ang tawag ng Panginoon sa pamagitan ng burning bush. Pero strangely, siya'y tinawag sa panahong hindi na niya inaasahan na siya'y tatawagin at sa kanyang kalagayan na feeling niya, hindi na po siya karapat-dapat. Ang unang 4 na taon ng buhay ni Moses, he was somebody, the prince of Egypt. The next 40 years of his life, he became nobody. Siya po'y nakitira sa kanyang biyanan. Nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang biyanan. Wala ng sariling identity. Kaya siya po ay nasa kalagayang katulad din ng kay Amos. Feeling mo, hindi ako tatawagin ng Panginoon. Another example I am thinking right now is Gideon. Nang tinawag ng Panginoon si Gideon para maging judge at palayain ng Israel mula sa pagkaalipin, mula sa kamay ng mga Midyanita, siya po ay bumabayo ng trigo, hindi pangkaraniwan. Dahil ang pagbayo ng trigo, ginagawa sa labas ng bahay. Dahil sa nervyos ni Gideon, siya po'y nagbabayo ng trigo doon po sa pigaan ng ubas, patago at sa loob ng bahay. Dahil sabi ng istorya, siya po'y natatakot sa mga Midyanita. Dumating ang anghel ng Panginoon, tinawag po siyang matapang na lalaki. Hindi siya makapaniwala sapagkat kilala niya ang kanyang sarili, hindi siya matapang. Ganon din kumisa na nagpapahina ng ating loob. Nakikita nating report card, nakikita natin yung ating kondisyon, kilala natin ang ating sarili. Kaya kung sinabi ng Panginoon, tinawag niya tayo, parang sabi natin, ako ang tatawagin ng Panginoon? Siguro yung kuya ko, dahil first honor yun. Siguro yung ate ko, Dean's Lister yun. Pero ako, 8 taon ako bago nakatapos ng elementarya. Ang alam ko'y 6 na taon, pero 2 taon akong nag-grade 1 dahil natuto ko magsulat ng pagsulat ng matuwid. Ako ay 9 na taong gulang na. Siguro hindi ako. Ganyan din ang iniisip ng marami, di po ba? Akala natin di tayo sapagkat tayo duwag, mahinang loob. Pero ito ang mabuting balita. Nakikita ng Diyos, hindi ang iyong kakayahan. Ang nakikita ng Diyos ay kung anong kayang gawin sa iyo pag ibinigay mo ang buhay mo sa ating Panginoon, ang grasya na gumagawa at patuloy na gagawa. Can you say amen? Ganon din ang karanasan ni Peter. Si Peter po ay ordinaryong mangingisda, abalang-abala sa paglilinis ng lambat.
sapagkat sila'y magdamag na ng isda. Wala silang nahuli. At biglang merong dumaan. Di naman niya masyadong kakilala. Pero naririnig-rinig niya. Pero nakikita niya ang mga post sa Facebook. Nagte-trend ang kanyang pangalan. May mga talk of the town na pag-uusapan ang tungkol sa kanya. At ang sabi nung mama, ihulog mong yung lambat sa gawing kanan. Sumagot siya, ang sabi niya, magdamag ho kami ng isda. Wala ho kaming nahuli. Pero dahil sa sinabi mo, gagawin namin. Inihulog ang lambat, malaking pagkagulat, halos mapunit at magkapunit-punit ang lambat sa dami ng kanilang huli. Iniwanan niya ang kanyang lambat, lumukso sa tubig, lumapit kay Jesus, at ang sabi niya, layuan mo ako. Ako'y taong masama. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, sumunod ka sa akin at gagawin kitang tagapamalakayan ng tao. Come, follow me and I'll make you fishers of men. Mga kapatid, ni hinagap sa kaisipan ni Peter na siya'y tatawagin, pero tinawag din po siya ng Panginoon tulad ni Amos, tulad din po ng karanasan ni Peter. Ganon din ang karanasan ni Saul na naging Paul later on. Siya po ay abalang-abala sa kanyang gawain na pangrelihiyon. Nakakuha po siya ng sulat mula sa Sanhedrin, pahintulot para usigin ang mga mananampalataya doon po sa Damasco. At habang abalang-abala itong si Saulo at naglalakbay papuntang Damasco, sinalubong po siya ng biyaya ng Diyos. Lumiwanag ang araw higit kaysa dati, nasilaw ang mama, nahulog sa kabayo, nasubsob sa lupa. At ang sabi ng tinig, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Sumagot si Saulo, sino ka? Ako si Jesus na iyong inuusig. Kailan po tinawag si Saulo? Sa daang Damasco, abalang-abala sa kanyang gawaing pangrelihiyon. Sapagkat iniisip niya ang pag-uusig na ginagawa niya sa mga mananampalataya ay matapat niyang paglilingkod sa Panginoon. Kung minsan, diyan tayo sinasalubong ng Panginoon. Nakikita niyang reliyoso ka, nakikita niyang madasaling ka, nakikita niyang mapagmahal ka sa Diyos, pero sa maling paraan. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinadala niya ang kanyang grasya upang wag mawala ng kabuluhan ang iyong serbisyo, hindi sa maling paraan, kundi sa tamang paraan, sa tamang turo, sa tamang biyaya ng Diyos. Shout Amen. Ang mga nabanggit kong halimbawa po sa inyo, tulad ni Amos, tulad ni Moses, Gideon, Peter, and even Saul later on became Paul. Ito po yung mga halimbawa at patunay ng pagkatawag ng Panginoon ay mula sa mga pangkaraniwan. Yung po bang iniisip mo na hindi gagawin ng Diyos? Hindi nga tatawagin ang taong tulad ko. Pero again, that is what grace is all about. Grace is simply amazing. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. For believers today, this truth about calling is anchored in the finished work of Christ. Because redemption has been accomplished, our salvation and service to God are solely based on our union with Christ. Nothing more, nothing less, nothing else. Ang ibang simbahan, ang ibang mga pastor o obispo, nababanggit lamang ang grasya pag pinag-uusapan ang kaligtasan. Pero hindi sa full grace. Sa full grace, binabanggit pa rin po ang grasya, hindi lang sa katiyakan ng ating kaligtasan, kundi sa ating serbisyo. Dahil ang iyong paglilingkod sa Panginoon ay magagawa mo lamang sa pamagitan ng biyayang gumagawa sa iyo at gagawa sa pamamagitan mo. Hindi sa iyong sariling lakas, hindi sa iyong sariling talino, edukasyon at kahusayan.
Merong pong mga nangangatwiran at nagsasabi ng tinawag ng Panginoon itong si Saulo na naging Pablo, siya po ay highly educated. I will not argue against that. Totoo naman na siya po ay mayroong mataas na pinag-aralan. Nag-aral sa paanan ni Gamaliel. Pero make no mistake about this, ang kanyang edukasyon ay ayon sa batas, ayon sa mga kasulatan ng lumang tipan, na ito po'y magagamit niya lamang na may kahusayan kung siya'y makikipag-usap sa mga Hudyo. Ang pagkatawag ng Panginoon kay Apostol Pablo ay hindi sa mga Hudyo, kundi sa mga Hentil, na hindi niya magagamit ang kanyang edukasyon primarily. Nagamit niya ito later on, arguing for what he has learned and known from the Old Testament scripture, arguing where? In the synagogue. To whom? To the Jews. Sapagkat ang mga Hudyo ay may maling kaisipan tungkol po sa mga hulang naihula patungkol sa pagdating ng Mesiyas. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo paulit-ulit sa kanyang pakikipagtalastasan, sa kanyang pagsulat, na ang lumang tipan ay anino ng ang katuparan ay natupad kay Kristo. And he argued very well when he spoke to the Jews. But primarily, ang ministry po ni Paul ay primarily to the Gentiles. People who are ignorant of the law. Ang kanyang kailangan gawin ay umasa sa biyaya ng Diyos. Hindi sa talino, hindi sa galing at hindi sa husay. Ganon din sa bawat isa sa atin. Hindi lamang po ang biyaya para sa kaligtasan. Ang biyaya ay lahat-lahat sa atin. Biyaya sa paglilingkod at biyaya sa pang-araw-araw na pamumuhay. May mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin na napakabigat, na kung aasa ka lang sa sarili mong lakas, sasabihin mo, hindi ko kaya. Hindi ko kaya ang pagsubok na ito. Hindi ko kaya ang mga circumstance na ito. It is so hard. It is so difficult. I can't do this. I can't. Yes, you are telling the truth. You can't. But by the grace of God, we can even say with the Apostle Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. And I want to say this again. Our salvation and service to God are solely, completely, absolutely, solely based on our union with Christ. The scripture declares, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared in advance for us to do. Imagine, kailan po nag-appear ang Ephesians chapter 2, verse 10, pagkatapos ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, telling us that we are saved by grace through faith. Not by works, not of ourselves. It is the gift of God, so that no one can boast. After saying that, he said, God, the God who saved us by grace, also made us his workmanship, created in Christ Jesus for good works. Hindi mo nakakapagligtas ang mabuting gawa, pero matapos kang maligtas, makakagawa ka ng mabuting gawa. Hindi para maligtas, kundi bunga ng iyong kaligtasan. Ikaw ay niligtas para sa mabubuting gawa. Ang mabuting gawa ay bunga ng kaligtasan. Hindi po ugat. Bunga. Anong nauna? Ugat o bunga? Ugat. Kapag may bunga na walang ugat, ang tawag dyan, Christmas tree. Kapag may bunga, walang ugat, ang tawag dyan, bungang araw. Mapalad tayo
sapagkat inalis ng Panginoon ang kaliskis sa ating mga mata at nakita natin ang liwanag ng mensahe ng biyaya. Maliwanag pa sa sikat ng araw na tayo naligtas sa biyaya, hindi sa gawa. Tayo naligtas sa biyaya at hindi ho pinagsamang biyaya at gawa, biyaya lamang. Sapat na ang biyaya, ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. If you believe that, shout amen. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Nothing but grace, grace plus nothing, grace, grace all the way. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Yan yung full grace. Pag sinabing full grace, biyaya lahat. Walang dagdag na gawa. Yung iba naman kasi, tumataas ang kilay, nagsasalubong ang kilay, nag-aahit ng kilay, gigil na gigil at galit na galit, sapagkat wala na raw tayong gagawin, wala nang ginagawa dahil sa biyaya. Mga kapatid, anong ginagawa natin ngayong umaga o ngayong oras na ito kung wala nang ginagawa? Mayroon pong ginagawa dahil ang grasya ay hindi po dahilan ng katamaran. Ang grasya po ang gumagawa sa iyo at sa pamamagitan mo. Sa Ingles, grace is working in and through. Magkaibang preposition po yun. In, inside, through, by means. Yung biyaya mismo ang gumagawa sa iyo. Kaya hindi ka napapagod dahil ang biyaya ang gumagawa. Kaya ka hindi na-disappoint, hindi ka na-discourage, hindi ka na-drain, sapagkat sapat na ang biyaya ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Shout amen. Grace not only saves, grace appoints, empowers, and sends. When grace interrupts your ordinary season, it is not disruption, it is divine positioning. Listen, my dear brothers and sisters, instead of resisting unexpected calls or new assignments, embrace them with faith. Punong-puno ng sorpresa ang Panginoon. Nagugulat po kayo ng malaking pagkagulat. Kung minsan sanay na sanay ka na sa mga bagay na nakasanayan mo. Sanay ka na sa pag-aalaga ng tupa. Sanay ka na sa pagiging farmer. Or sanay ka na sa iyong ordinary routine. Then all of a sudden, nagkaroon po ng interruption. Na hindi po yan disruption. Yan po ay new assignment. Yan po ay God's calling. You have to believe and you have to accept it because it only happens to those who believe. The God who calls you through grace also equips you through grace, assuring that your next season is sustained not by human strength but by the all-sufficiency of His grace. Ilagay sa isip, kung ang biyaya ang tumawag sa iyo, ang biyaya rin ang magpapalakas sa iyo. Kung ang biyaya ang tumawag sa iyo, ang biyaya ang makakasama mo para gawin ang pagkatawag ng Panginoon. Can you say amen? Number 1, grace calls you beyond the ordinary. Number 2, grace empowers you in difficult assignments. Maraming mga taong agad umiiwas kapag mahirap. Ayaw ko niyan, mahirap yan. Agad tumatanggi sa mga challenges. Ayaw ko niyan. Komportable na ako. Nagsisimba naman ako tuwing linggo. Ba't kailangan ko pang mag-join sa praise and worship team? Ba't kailangan ko pang mag-join sa children ministry? Ba't kailangan ko pang mag-join sa men's and women's ministry? Okay naman, linggo naman nag-church na kami, nag-o-offering kami, komportable na kami.
Linggo, nasa church kami. Hapon, linggo ng umaga, nasa church kami. Hapon, nasa pasyalan na kami. Okay na, dahil Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, trabaho na naman kami. Yun lang ang kaya kong gawin at okay na sa akin yun. Why put me in a difficult situations or assignments? So easy, napakadaling tumanggi. Tandaan, grace empowers you in difficult assignments. Sa Tagalog po yan, pinapalakas ka ng biyaya sa mga mahirap na gawain. Huwag kang tumanggi sa mahirap na gawain. Mamimiss mo yung opportunity palakasin ka ng biyaya. You will miss it. Yung first-hand experience mo na pinalakas ka ng biyaya ng Diyos sapagkat may pinagagawa siya sa iyo na hindi mo kaya kung wala ang kanyang biyaya. Amos was sent into a difficult and confrontational assignment. He was called to challenge false worship and spiritual complacency in Israel despite of strong resistance from religious leaders, and more particularly the priest Amaziah. Meron pong mga kontrabida talaga sa buhay. Kapag walang kumukontra sa iyo, ibig sabihin nasa direksyon ka, nakasama mo si Satanas. Kasi walang pasalungat, hindi ba? Pero kung nasa direksyon ka, ayon sa kalooban ng Diyos, nasa direksyon ka ng biyaya ng Diyos, sasalubungin ka ng kontra. May magagalit, may bashers, may mga kontra, sapagkat you are doing the right thing. Mga kapatid, pag nagturo ka ng kautusan, nagturo ka ng relihiyon, nagturo ka ng sistema at programa, walang bashers. Pero pag nagturo ka na sapat na ang biyaya, dakila ang biyaya, ang tinapos na gawa ni Kristo, binayaran niya ng lahat, tinapos niya ng lahat doon sa krus, there will be resistance. Sino po ang magre-resist? Religion. Sino po ang nagre-resist sa panahon po ni Amos? Religious people. Strangely, even sa mga taong inaasahan mo na nasa community of grace, so-called community of grace, but because of religion, there are oppositions. Hindi namin kasama yan sa grupo namin, iba yan. And then they will resist the message for the simple reason they are not part of their group. Mga kapatid, maring hindi natin kasama sa grupo. Pero basta tama ang ebanghelyo, tama ang turo, tama ang biyayang ipinapangaral, magkaisa tayo kay Kristo. Abutin natin ang buong Pilipinas at ang buong mundo ng mensahe ng biyaya ng Diyos. And that is very, very sad. Nangyari yan sa panahon ni Amos and still happening today. Amos did not retreat or dilute the message. His life shows that grace not only calls but also sustains faithful strength under pressure. Kailan mo ma-appreciate malakas? Kailan mo ma-appreciate ang kalakasan? Kung saan merong pressure. Paano mo malalamang malakas ka kung wala ka naman binubuhat? Paano mo masasabing kaya mo? Wala namang hamon. Pero huwag mong tanggihan ang mga hamon. Haharap tayo sa mga bagyo at pagsubok ng buhay. Mauuga ang lahat ng pwedeng ugain. Sabi sa Book of Hebrews, uugain ng Diyos ang lahat ng nauuga. Para manatili lamang ang hindi pwedeng ugain. At ang hindi mauuga ay si Jesus. At ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, hindi mauuga kahit kailan. Shout amen. In the same way today, preaching the message of full grace through Christ's finished work is often resisted by religious systems that prefer performance.
still, like Amos, ministers of grace stand firm, not by human strength, but by divine enablement. Kakayanin natin ito, makakayanan natin ito, hindi sa sariling lakas, kundi sa biyaya ng Diyos. Can you say amen? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. 1 Corinthians 15:10, I know that you know this in your heart, and some of you already memorized this verse. Ito isa sa mga pinakamagandang verse patungkol sa biyaya ng Panginoon. And if I may say and suggest, please memorize this verse. Can we read this together? You can see this on your screen. Basahin natin malakas at sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. 1 Corinthians 15:10. Please memorize that. Hindi ka ho tinutulungan ng biyaya. Hindi po. Huwag niyong gawing saklay ang biyaya. Hindi ka tinutulungan ng biyaya. Ang biyaya ang gumagawa. Ang biyaya ang naglalakad. Binubuhat ka ng biyaya. Ang biyaya ang paa. Hindi ho siya saklay. You are not doing it by the help of God's grace. No, not at all. Read the verse again and again and again until you see the revelation. Grace is not helping you. Grace is doing the work in you and through you, so that at the end of the day, it should be glory to God. Amen. If you do it without the grace of God, you get all the glory. If you do it by the help of the grace of God, you get half of the glory. If the grace of God does it all, God gets all the glory. Palakpakan si Lord. God gets all the glory. The Apostle Paul even said in Philippians 2:13, God is working in you both to do and to will according to His good purpose. May layunin po ba ang Diyos? Ayon sa kanyang magandang layunin, gumagawa siya sa iyo. Ayon sa kanyang magandang layunin, gumagawa siya sa pamamagitan mo. Ikaw ang nagiging kamay. Ikaw ang nagiging paa. Ikaw ang nagiging katawan ni Jesus sa mundo na ito. At ang totoo, sa kabuuan, ang iglesia, ang katawan ni Kristo. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Totoong-totoo ito sa panahon ni Amos. Pero hindi lang sa panahon ni Amos. Totoo ito sa panahon natin. At totoo rin sa maraming kwento sa Bible. Let me give you examples. Number 1, I am thinking right now, Jeremiah. When God called Jeremiah to speak, meron pong resistance. Galing po sa kanya mga kababayan, galing po sa mga kasamahan po niya. Siya po ay pinersecute, niresist, hanggang siya po inabansagang the weeping prophet. Because the only thing that Jeremiah can do is just weep, weep. And God said to him, do not be afraid. Do not be afraid of them. I am with you and I will rescue you. Jeremiah chapter 1 verse 8. Inassure sa kanya, huwag kang matakot. Pag may pinagagawa ang Panginoon sa iyo, ina-assure kanya, huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Kapag nakita mo na napakalaki ng gawain at napakalaki na kakailanganin para magawa ang malaking gawain, huwag kang mapasiraan ng loob. Patuloy ka lang maniwala. If there is a mission, there will always be provision. Ang ibinigay na mission sa atin ng Panginoon ay Full Grace Philippines. Abutin ang buong Pilipinas ng mensahe ng biyaya. And come to think, ano lang resources mayroon tayo? Ilang tao lang na mayroon tayo.
But with God's rich provision, we can do it not in our own strength, but by the grace of God, for the glory of God. Hallelujah. Give Him praise. Give Him praise. Tulad din ng karanasan ni Apostol Pablo, na kapag siya nagpupunta sa isang lugar, either merong riot o merong revival, o nagkakaroon ng revival sa gitna ng riot, pero hindi po siya napanghinaan ng loob. Binabato. Minsan, binato siya, akala ng mga tao patay na, iniwanan siyang patay na. Pero hindi pa po siya namatay. Dahil tandaan, hanggat gusto ng Diyos, buhay ka. Walang pwedeng pumatay sa iyo dahil ang buhay mo ay hawak ng Panginoon. Siyang magsasabi kung kailan ka mamamatay. Shout amen. Tiniis ni Pablo ang pagsubok, ang pag-uusik, not to mention ang lahat ng mga inabilities to do things. Kaya ramdam na ramdam niya ang mga bagay na kanyang pinagdaanan. Sumakay ng barko, lumubog ang barko. Hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, 3 beses. May insidente, 3 araw at 3 gabi, nakababad po sila sa gitna ng dagat. Sila po'y tinangay at napadpad sa isang isla. At sa kagustuhan po nila na magpainit, sila po ay kailangan magsiga. Naghanap po siya ng mga kahoy. At nung makakita siya ng kahoy at pinulot, merong makamandag na ahas, tinuklaw siya. Sabi ng mga tao, mamamatay na yan. Hindi siya nakaligtas doon sa paglubog ng barko, mamamatay siya sa tuklaw ng ahas. Hindi. Nung tinuklaw siya ng ahas, namatay ang ahas. Praise God. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. Anong sabi ng Panginoon kay Apostol Pablo sa gitna ng lahat ng pinagdadaanan po niya? My grace is sufficient for you. For my power, not your power, not your power, Paul, my power is made perfect in your weakness. When we are weak, then we are strong, because our strength is the grace of God. Palakpakan si Lord, palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Grace people are never in a hard season empty-handed. God meets them with His presence, His strength, and His sustaining favor. Hindi ka po na ilalagay sa isang mabigat na kalagayan na wala ka pong hawak. You are never placed in a situation empty-handed. You have His presence, you have His strength, and you have His favor. Kaya kakayanin mo yan. Kakayanin natin ito. Huwag mo sabing hindi ko kaya. Insulto yan sa biyaya ng Diyos. Kaya mo. Dahil nasa iyo ang biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Nasa iyo ang biyaya ng Diyos. For the believers today, because Jesus has already finished the work of redemption, you do not stand in difficult season trying to earn God's help. No, we don't. We do not stand in a difficult situations or seasons in our life trying to earn God's help. Rather, we already accepted and we stand secured and already supplied in Christ. Hindi ka po nagbabakasakali. Nililimos ang tulong ng Diyos at baka sakaling matanggap tayo ng Diyos. Hindi po. Kay Kristo, tinanggap ka na ng Diyos. Kay Kristo, sigurado ka. Kay Kristo, lahat ng iyong pangailangan ay pinunuan
ng biyaya ng Diyos. My God shall supply all my needs. Not some of my needs, all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Are you in Christ Jesus? You are supplied. Palakpakan ng Panginoon. You are already supplied in Christ. Walang kulang. Hindi ka kulang-kulang. Kumpleto ka kay Kristo. Itaas ang kamay ng naniniwala siya'y kumpleto kay Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. In Christ, we are complete. Everybody say, in Christ, I am complete. In Christ, I am plero, complete. Bakit ka plero? Dahil ikaw ay charito, blessed and highly favored. Can you say amen? Hebrews chapter 4 verse 16 invites us, approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Binibigyan tayo ng assurance that we can come boldly to the throne of grace, to approach the throne of grace with so much confidence. Hindi ho nanlilimos ng awa. You're not a beggar, kaya huwag ka manlimos ng awa. Lord, kaawaan mo kami! Hindi po, kinaawaan na tayo ng Panginoon. Doon sa krus ng Kalbaryo, ipinakita na ng Diyos ang sukdulang awa para sa atin. Kaya hindi po tayo nagmamakaawa. Umuupo tayo sa tabi ni Kristo, at si Kristo at tayo nakaupo sa tabi ng Ama, at ini-enjoy natin ang pabor, pagpapala ng Diyos araw-araw dahil tayo ay na kay Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Say amen. Through the cross, Christ has secured constant access to divine help. Your endurance rests not in your own strength, but in His finished victory. Mga kapatid, nagtagumpay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Bago siya namatay, isinigaw niya, it is finished. Shout of victory. Tetelestai. Ito yung linyang binibigkas ng isang general sa harapan ng emperor. Pagkatapos ng matinding digmaan, sa dulo ng parada ng tagumpay, bumababa ang general at nagpupugay sa emperador. At sinasabi niya, tetelestai. Tapos na. Naganap na. Bayad na. Walang kulang. Kompleto. Natalo na ang kaaway. Narito ang mga samsam. Narito ang patunay na tayo nagtagumpay. Ang tawag po dyan, parada ng kanyang tagumpay. Nang si Kristo'y namatay, siya'y nagtagumpay. Nang siya po'y nilibing at muling nabuhay, ipinatotoo ang kanyang tagumpay. At nang siya po ay nagpatotoo, isinama tayo sa parada ng kanyang tagumpay. At ang bango ng kanyang tagumpay ay humahalimuyak sa atin. Kaya hindi katalunan, ikaw higit pa sa mananagumpay dahil ikaw ay na kay Kristo. You are more than conquerors through Jesus our Lord. Shout amen! Si Jesus ay nagtagumpay. Ang sabi sa Bible, ibinigay niya ang kanyang tagumpay sa atin. At sa pamagitan ni Kristo, tayo po'y pinagtagumpay na. Hindi katalunan. Ikaw ay mananagumpay. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Grace empowers you to remain faithful even when obedience is costly and opposition is strong. Sabi mo, hindi ko yan magagawa. Magagawa mo yan. Even obedience is so costly. It will cost some of your friends, some of your pet sins, and some of the things that you are so comfortable doing with and doing to. Lahat yan, mga kapatid, ay kumisan sa pagsunod mo sa Panginoon. Sabi mo, hindi ko maisuko sa Panginoon ito.
May susuko mo yan. Sapagkat ang biyaya niya, ang magbibigay sa ng lakas para isuko ang mga tinatago mo sa cabinet, mga tinatago mo sa ilalim ng unan, ang mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. I'm saying this not to condemn anyone. I'm saying this to assure your victory. Anumang kasalanan na itinatago ay napagtagumpayan na ni Kristo. Kaya ang kinin mong tagumpay, hindi kailangan lumakad sa kasalanan, hindi kailangan mamuhay sa kasalanan, hindi kailangan magtago sa kasalanan. Pinalaya ka na ng Panginoon. Isa ka ng bagong nilalang at ikaw ay binigyan ng lakas upang sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ka sumusunod para matanggap ka ni Kristo. Tinanggap ka niya na muna. Minahal, niyakap ng kanyang pag-ibig. At dahil ramdam mo ang kanyang pag-ibig at pagmamahal, naisuko mo sa kanya ang iyong buhay. Even obedience seems like costly or the opposition is strong, you can do it. We can do it. By the grace of God. Can we say amen? Amen. Number 3. I'm starting to close. Number 3. Grace positions you to speak hope. Inilalagay ka ng biyaya upang magsalita ng pag-asa. May mga taong makakasalamuha po kayo na mabigat ang mga pinagdaanan. Ramdam nila parang wala ng pag-asa. Alam nilang meron. Alam na lang meron, pero ramdam ba? Minsan iba yung naiisip mo, iba yung nararamdaman mo. Pag tinanong mo siya may pag-asa, meron. Pag tinanong mo siya may pag-asa, meron. Pero iba po yung sinasabi mong merong pag-asa, pero yung nararamdaman mo parang walang pag-asa. At kapag nakakausap tayo ng mga ganitong tao, palakasin natin ang loob nila at sabihin natin si Jesus ang buhay na pag-asa. Hindi ka mawawala ng pag-asa sapagkat si Jesus ang iyong buhay na pag-asa. Amos delivered strong warnings against Israel, false worship, and spiritual complacency. Yet his message did not end in judgment. It concluded with God's promise of restoration. Mabigat ang mensahe ng mga propeta nung unang panahon. Pero mapapansin nyo sa bigat ng mensahe, naroon pa rin ang awa at grasya na kung ang tao'y magsisisi at tatalikod sa kasalanan, mararamdaman nilang awa at restoration sapagkat ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad, Diyos na maawain. Can you say amen? Amen. Showing that grace moves God's servant from mere warning to proclaiming redemptive hope. Pag nagbibigay ka ng babala, huwag mong kalimutan ibahagi ang pag-asa sa mga taong tatalima sa babala na iyong ibinabahagi. In Scripture, judgment is not God's final word. Redemption is. Grace enables truth to be spoken with conviction while pointing forward to redemption. Hindi duwag, hindi mahina ang loob, nakatayo ng maayos, kudrado ang balikat, buo ang boses, sinasabi ng may katapangan ang mensahe. Sin is sin. Call it as it is. Ang kasalanan ay kasalanan. Hindi po yan kahinaan, yan po'y kasalanan. Ang kasalanan ay hindi sakit. Ang kasalanan ay kasalanan. Calling it as it is. Pero wag din natin kalimutan, sa bagsik ng kasalanan, naroon ang masaganang awa ng Diyos. Na lahat ng kasalanan ng buong mundo ay ipinatong sa duguang katawan ni Kristo upang sa pamagitan ng kanyang sakripisyo, ang kasalanan ay mapatawad. Kapag tinanggap mo si Jesus, tatanggapin mo ang kapatawaran ng iyong kasalanan sapagkat binayaran ni Kristo ang iyong kasalanan sa krus ng Kalbaryo upang ikaw ay mapatawad. Shout amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Praise God. Maybe some of you are watching this broadcast.
you feel so discouraged. You feel so condemned. Kinondem ka ng pastor, kinondem ka ng obispo, kinondem ka ng simbahan ninyo. Dahil sa mga kasalanan na maaaring you are guilty of. Talaga namang nagawa mo, piling mong damang-dama mo na ikaw ay nasa ilalim ng condemnation. Naririnig mo mensahe na ito, hindi aksidente. Ito'y niloob ng Diyos na mapanood mo at mapakinggan mo para maparating namin sa iyo ang mensaheng maliwanag na maliwanag. Lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Ang maliit na kasalanan, ang malaking kasalanan at napakalaking kasalanan ay tinatawag sa Bibliang kasalanan. Pero ito ang mabuting balita. Kinuha na ni Jesus ang iyong kasalanan at doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ang iyong kasalanan. Ikaw ay mahal ng Diyos. Pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Tanggapin mo ang kapatawaran. Buksan mo ang iyong puso. Tanggapin mo si Jesus. At magsisimula ang bagong simula para sa iyo. You're not saying this by accident. This is God's divine appointment. We're not condemning you. God is not condemning you. God did not send His Son to condemn the world, but that the world might be saved through Jesus. Can you say amen? Amen. Ang pattern na ito ay hindi po manaka-naka at mangilan-ngilan. Ito pong ganitong katotohanan ay nakalatag sa buong Biblia. Ito po yung mensahe ng buong Biblia. Ganyan din po ang mensahe ni Propeta Isaias. Isaiah spoke judgment, but also he prophesied the coming Messiah who would bear our sins on the cross. Mabigat ang mensahe ni Propeta Isaias patungkol sa bagsik ng kasalanan at pagdating ng judgment. And yet Isaiah was known as messianic prophet, having the many prophecies pertaining to Jesus as the Messiah. Sa kabila ng mabigat na mensahe ng judgment, inihula din po ni Propeta Isaias, who hath believed our report, to whom was the arm of the Lord revealed. He grew up before him like tender shoot, like root out of dry ground. He had no beauty nor majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. He was despised, rejected by men, a man of suffering. He was wounded for our transgression, bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. We all like sheep gone astray. Each of us turned to its own way. The Lord laid upon him the iniquity of us all. 800 years bago naganap ang krus, inihula ni Propeta Isaias ng kasalanan ng buong mundo ay ipinatong sa duguang katawan ni Kristo upang sa pamagitan ng kanyang sakripisyo tayo po'y mapatawad. Sinigundahan ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin became sin, that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Can you say amen? Doon sa hula ni Propeta Isaias, Isaiah 53, at ang fulfillment na ganap sa krus ng Kalbaryo, affirmed by the Apostle Paul, 2 Corinthians 5:21. Lahat ito'y naganap. Kahit matindi ang message of judgment, on the cross, Jesus took our judgment. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kinuha niya yung ating kamatayan para maibigay niya sa atin ang regalo ng kaligtasan. For the wages of sin is death. Romans 6:23. But the gift of God is, what is the gift of God? The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Not through religion, not through your effort, not through your work, but through Jesus. That's why Jesus is our Savior. Jesus is the grace of God. Can you say amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Yan din po ang mensahe ni John the Baptist.
Tinatawag niya ang mga tao sa pagsisisi. Nilalantad ni John the Baptist ang kasalanan ng tao. Maging ang kasalanan ni Haring Herodes, niladlad at nilantad ni John the Baptist na naging dahilan kung bakit siya pinadakip, pinahuli, pinakulong at ipinapatay. Dahil po sa pagsasalita, pagbubunyag ng kasalanan ng tao. Pero hindi ho doon nagtapos ang mensahe ni John the Baptist. Totoong na-expose ang sin. Pero hindi ho yun ang last message po niya. Hindi rin po yun ang kanyang main message. Ang main message ni John the Baptist, behold, the Lamb of God. Amen. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Mabigat ang mensahe ni Propeta John the Baptist. Pero yung bagsik ng mensahe ng kasalanan at parusa nito, ang sabi niya, si Jesus ang kordero ng Diyos. Hindi para takpan ang iyong kasalanan, kundi para alisin ang iyong kasalanan. Ang mensahe ni John the Baptist hindi tungkol sa kanya. Ang kanyang mensahe ay ang susunod pagkatapos niya. The man is coming after me. Mayroong darating pagkatapos ko. Ako'y isinugulang para ihanda ang dadaanan ng tagapagligtas. Siya'y dakila. Siya ang dapat maitaas, ako ang dapat ibaba. Sobrang dakila at maging tagabit-bit man lang ng kanyang sandalyas, hindi ako karapat-dapat. Ang mensahe ni John the Baptist ay si Jesus. Ang hula ni Propeta Isaias ay si Jesus. Ang buong Biblia ay tungkol kay Jesus, sapagkat walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus. Hindi ho pastor, hindi ho pare, hindi ho obispo, hindi ho reliyon. Ang tagapagligtas ay si Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Jesus, no one else but Jesus. Can you say amen? Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalang Jesus. Acts chapter 4 verse 12. Wika ni Jesus, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Wika ni Jesus, ako ang buhay. Ang wika ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Sino ang kumain sa akin hindi na magugutom. Wika ni Jesus, ako ang tubig ng buhay. Sino mang uminom sa akin hindi na mauuhaw. Wika ni Jesus, ako ang tanglaw ng buhay. Sino mang lumakad sa akin hindi na lalakad sa kadiliman. And that is why even the Apostle Paul said, we proclaim Him. Walang ibang pwedeng ipangaral, walang ibang pwedeng ituro, kundi si Jesus lang. Si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, siya ang katuruan ng buong Biblia. Amen. Siya po yung inihula. Siya po yung inihula ng lumang tipan. Siya po yung katuparan ng bagong tipan. It's all about Jesus. It's not about us. It's not about our church. It's not about our program. It's all about Jesus. Can you say amen? Dalawang beses nagsalita ang Ama galing sa langit. Ang tinig na nagsasabi. Una, doon sa Jordan River. Matthew chapter 3 verse 17, the Father spoke from heaven, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. The second time, the Father spoke from heaven, dun po sa Mount of Transfiguration, Matthew 17, the Father spoke for the second time, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Dalawang recorded incidents nagsalita ang Ama galing sa langit, and every incident refers to the Son. Sabi ni Jesus, the Father will send the Holy Spirit in my name, and when the Holy Spirit comes, the Holy Spirit will magnify me. Jesus in the middle. The Father is honoring Jesus. When the Holy Spirit comes, the Holy Spirit will magnify Jesus. The scripture is all about Jesus. Jesus and His finished work. That's why Paul said, I seek nothing among you, only Jesus Christ
in Him crucified. Mga kapatid, walang ibang bida kundi si Jesus lang. Walang pinakamahalaga kundi si Jesus lang. Kapag nalayo na tayo at si Jesus lang ang nasa sentro, patay ka na sa luma mong pagkatao. Hindi ka na nasasaktan kung ano sinasabi ng mga tao. Hindi ka na na-offend kung ano pinopost ng mga tao laban sa iyo. No, not at all. You know why? You always remind yourself, it's not about me. It's all about Jesus. Can you say amen? Palakpakan natin. It's all about Jesus. Amen. Jesus, the center of the church. Jesus, the center of my life. Jesus is everything to me. And I pray, Jesus is also everything to you. Can you say amen? Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Praise God. Can you say amen? Jesus did not come to leave humanity under condemnation. In fact, very clear sa Bible. John 3:17, God did not send His Son into the world to condemn the world, the big but to save the world. How? Through Him, the only designated Savior. And I'm saying this with all love that I know. We do not want to offend anyone who are watching this broadcast. Hindi ho ang simbahan ninyo ang tagapagligtas. Hindi ho ang pastor ninyo ang tagapagligtas. Hindi po ang mga alagad. Hindi rin po si Maria ang tagapagligtas. Si Jesus lang ang tagapagligtas. Walang iba kundi si Jesus. Can you say amen? Amen. Because Christ has borne judgment on our behalf, we now proclaim truth as ambassadors of reconciliation. 2 Corinthians chapter 5 verse 18 and 19. Binigyan tayo ng message of reconciliation. Binigyan tayo ng ministry of reconciliation. Tinawag tayong ambassadors of Christ. Kaya wala tayong ibang mensahe. Nililibot natin ang buong Pilipinas. Wala tayong ibang mensahe kundi si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa. Nagpupunta tayo sa iba't ibang mga bansa, wala tayong ibang mensahe kundi si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa. Kasi mensahero lang po tayo. Di tayo pwede mag-imbento ng mensahe. We can only speak the message that the Father has already spoken. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. And we speak the same message. Jesus, no one else but Jesus. Jesus, period. Nothing else. Only the grace of God through the finished work of Jesus. Can you say amen? Malakas sa palakpakan para sa Panginoon. Praise God! Praise God. Grace empowers us to confront the severity of sin while pointing people to the greater reality of grace. For the Apostle Paul even said, where sin abounds, grace abounds even more. Romans 5:20. You cannot out-sin the grace of God. Grace is always greater than sin. Can you say amen? Amen. Praise God. Let our words carry the weight of truth and the beauty of grace and the light of hope. Huwag mo ipagkait ang pag-asa sino makakausap mo. May mga taong sumasagi sa isip nila ang magpakamatay na sapagkat parang hindi na nila kayang mabuhay pa dahil sa bigat na kanilang pinagdadaanan. And you can be the only hope. Pinag-cross ng Diyos ang landas ninyo. Ipinakausap siya ng Diyos sa iyo para maibahagi mo sa kanyang mensahe. My friend, don't give up. Mabigat ang pinagdadaan mo pero huwag kang sumuko. Sapat ang biyaya ng Diyos. Kaya mo yan. Ang biyaya ng Diyos ay nasa iyo. Can you say amen? The same grace that fulfilled God's redemptive plan at the cross
now enables you to speak hope. Hope that beyond correction lies the promise of restoration in Christ. Are you in Christ? Amen. The promise of restoration. Kapag hindi magandang nangyayari sa buhay ninyo ngayon, let me just encourage you, everyone in this sanctuary and those who are watching this broadcast, don't be disheartened. That is not the last chapter of your life. For in Christ, your next season is coming. Give Him praise, give Him praise, give Him praise. Let's see them again. You can see this on your screen. Malakas, sabay-sabay, umupo ng maayos. Bigkasin natin ng malakas, sabay-sabay. Ready? 3 things when grace calls you beyond the ordinary. From the story of Amos. Ready? Number 1. Number 2. And number 3. Remember, grace calls you beyond the ordinary. Grace empowers you in difficult assignments. Grace positions you to speak hope. Now, let me close by giving you the life application. Just very quick. Number 1, be open when grace interrupts your normal life. Yung mga nakasanayan mo na, eskwela, bahay, eskwela, sanay ka na. Then sabi ng Panginoon, maglingkod ka naman sa akin. Eskwela, bahay, simbahan. Eskwela, bahay, simbahan. Na-interrupt. Dati, negosyo, bahay, negosyo, bahay. Sabi ng Panginoon, maglingkod ka naman sa akin. Negosyo, bahay, simbahan. Minsan, ini-interrupt ng Panginoon ang mga nakagawian mo na dahil meron siyang plano sa buhay mo. Amos was simply leading. Let me rephrase that. Amos was simply tending sheep and sycamore trees when God suddenly called him into prophetic purpose. Amos was simply tending sheep, nag-aalaga ng tupa. Sycamore tree as a farmer when God suddenly called him into prophetic purpose. All of a sudden, that is what you call divine interruption. What seemed like an interruption was actually divine positioning. In the same way, grace often moves us out of comfort into calling. Not to unsettle us, but to fulfill God's prepared plan for our lives. Do you believe that God has a plan for your life? Amen. Come on, let me ask you the same question again. Do you believe that God has a plan for your life? Amen. So He has all the right to interrupt. He has all the right to interrupt. Just be open to the Lord and say, God, my life is yours. Let your will be done in my life. Because of Christ's finished work, you can embrace unexpected transition with confidence, knowing that the grace that redirects you will sustain and empower you for your next season. Number 1, be open when grace interrupts your normal life. Number 2, rely on grace in difficult assignments. God may give you a difficult assignment or a difficult situation, a challenge. Rely on the grace of God. Amos was sent to confront Paul's worship in Israel and tasks that brought resistance and opposition. Parang dati tahimik lang ang buhay ko eh. Ngayon may mga bashers na. Ngayon may mga dati friendly lang ako, wala akong kaaway, maganda lang ang buhay ko eh. Tahimik lang ba? Then all of a sudden may mga naiinggit na, may mga nagsasalita na ng hindi maganda. Napakabigat naman ito. Kaya yung iba parang hindi nakakayanan, they easily
gave up. Ayoko na, balik na lang ako sa normal kong buhay. Amos did not do that. Yet he remained faithful because the God who called him also sustained him. Tandaan nyo, pag may challenge na nasa inyong harapan, grace is always greater than the challenge before you. Because we were taught that when we face a great mountain, what do? We shout. We shout. Aral tayo. Hindi umatras sa mga hamon. Aral tayo na harapin ang mga hamon at isigaw natin ang biyaya ng Diyos. Can you say amen? In the same way, when grace places you in challenging situations, do not depend on your own strength or approval from others. Wag. Hindi lahat ng tao ay aaprubahan ka. It's okay. Si Jesus po, hindi ho lahat ng tao ay inapprove siya. Wala siya nagawang mali, wala siya nagawang masama. And yet kung siya po ay kukuha ng popularity survey, hindi po siya magna number 1. Because it's not about you. It's not about us. It's not about our popularity. It's about doing the right thing, doing what God has called you to do. Trust that His grace will give you courage to remain faithful and fruitful even when the assignment is difficult. Maganda rin yung na-challenge paminsan-minsan. Kasi na-stretch ka. Hindi yung na-stress na-stretch. Iba yung na-stress. Na-stretch ka. And then you will realize what grace can do and what grace is doing and what grace will continue to do. Can you say amen? Number 3, I'll close with this. Always speak a message of hope. Minsan kung ramdam mo parang nawawalan ka ng pag-asa, kausapin mo ang sarili mo. Kung walang nag-encourage sa'yo, walang tumatapik sa'yo, humarap ka sa salamin. Tapikin mo ang iyong sarili. Kausapin mo ang iyong sarili. Sasagot yan. Sasabihin niya sa'yo, thank you. Sumagot ka rin, welcome. Oh, Bishop, nasa Bible ba yan? Of course. Ba't ko naman sasabihin sa inyong wala sa Bible? Nasa Bible po ito. Sabi sa Bible, and David encouraged himself in the Lord. When no one is encouraging you, talk to yourself. Kung nawala na yung encourager mo, yung dating lagi mong kasama, nagpapalakas sa'yo, wala na. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo palagi ang Panginoon. Hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya pababayaan. Say amen. Though Amos delivered strong warnings about judgment of false worship, his prophecy ultimately ended with God's promise of forgiveness and restoration. Kahit mabigat ang mensahe po niya laban sa maling pagsamba at ang parating na judgment, and yet hindi po yun ang kabuuan. The problem with so many people, kinukuha lang nila yung bahagi at hindi yung kabuuan. Yun ang dahilan kung bakit may mga taong may masamang panlasa sa mensahe ng biyaya, because they're only getting part of it. Kagatin mo ng buo. Huwag mo lamang kunin ang bahagi nito. Kagatin mo yung buong mensahe at maiintindihan mo kung anong mensahe ng biyaya. Maraming mga tao ang nakukuha lang yung ilang parte pero hindi yung kabuuan. Get it all. Kunin mo lahat. Maliwanag ang mensahe ng biyaya. Maliwanag ang mensahe ng pagpapatawad, pag-asa, at buhay na walang hanggan. Kagalingan, kalusugan, kaginawaan sa buhay. Shout amen. Amen. In the light of Christ's finished work, we speak truth with conviction, while also offering assurance of grace, mercy, and love. Hindi ho tayo nagko-compromise. Hindi ho tayo nagdadilute ng message. Straightforward and yet full of love
full of grace, and full of mercy. Can you say amen? Let our words carry both the weight of truth and the light of hope, confident that grace always has the final say. Pag natapos ng lahat, ang magwawagi ay ang biyaya ng Diyos. Heaven will be our final home. We will enter the pearly gate, walk on streets of gold, and live in our mansions over there. It is all by the grace of God. That is why grace is greater than all. Let's see them again. 3 life application, malakas, sabay-sabay. You can see this on your screen. And those of you who are watching this broadcast, please read this out loud together with us. Everybody, let's read. Number 1. Be open when grace interrupts your normal life. Number 2. Rely on grace in difficult assignments. Number 3. Always, as in always, not sometimes, always speak a message of hope. The big idea is, in Christ, my next season is coming, and let me just assure you, the next season is where grace calls you beyond the ordinary. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today, be saved, and as you enter to the next season of your life, beyond the ordinary. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon sarili mong tagapagligtas, manalangin tayo ng pagtanggap. Ariin mong isang personal mong panalangin, taas ang 2 kamay. Samahan po natin ang ating mga bisita sa broadcast. Nakataas ang 2 kamay. Sumunod sa panalangin ng pagtanggap, ariin na isang personal na panalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sa oras na ito, tinataas ko po siya sa inyo pong harapan ang lahat ng sumunod sa panalangin ng pagtanggap dito man sa loob ng bulwagang ito at maging sa mga nanonood sa broadcast. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God, praise God, praise God. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Alright, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating 2 kamay, nakapikit ang mata, at sumunod po sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po
sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon nang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Minsan pa, sabay-sabay, ano po ang ating big idea? Mas malakas pa? Let me just remind you that the next season of your life is the season where grace calls you beyond the ordinary, like what we have learned from the story of Amos. In Christ, my next season is coming. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you. Thank you very much for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po, si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcement. Stay blessed. Stay safe. Always remember, in Christ we are forever. Charito!